Muli, magandang umaga po sa ating lahat na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi nagbabago, puspos ng biyaya at kahabagan. Mapalad ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos sapagkat sila'y mga anak ng Diyos. Hallelujah! Sapagkat ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi maging sa salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang labi. Kaya ngayong umaga, muli tayong dumako sa salita ng Diyos upang ating mapagbulay-bulayan at itutuloy natin ang ating pinag-uusapan. Ang ating pong pinag-uusapan ay patungkol po sa ating kaluluwa at ito po ay muli nating basahin ang aklat ng Marcos, Kabanatang 8, 35 at 36. Ganito ang sinasabi. Ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Salamat pong muli aming Diyos sa pagkakataong ito na amin pong natunghayan, nabasa, narinig ang iyong mga salita at kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyo, nagpapasalamat dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay dakila, ikaw ay tapat sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya amang banal, hinihiling namin ang iyong patnubay sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siyang tutulong sa amin upang maunawaan namin ang aming mga pag-uusapan. Sa bawat isa, O Diyos, na nasa kanilang mga tahanan, samahan mo po sila, kausapin mo po silang personal habang kami ay tumatalakay ng iyong mga salita. Itinatalaga po namin ang aming pandinig, tinatalaga po namin ang aming spiritual na mga mata, pandinig, puso para maunawaan namin ito. Sa inyo namin alay ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Praise God. Atin pong pinag-uusapan ang kahalagahan ng ating mga kaluluwa. The value of our soul. Ang ating kaluluwa ay napakahalaga at napaka-importante. At ating napag-usapan noong nakaraang linggo na ang ating kaluluwa ay mayroong isang napakahalaga at napakadakilang halaga. At ang ating kaluluwa, ito ay maaaring mawalay, maaaring ito'y mawala, maaaring ito'y maligaw. At ang ating kaluluwa, maaari din itong maligtas. At ang ating kaluluwa ay dapat inaalagaan, ginagabayan, at ito'y pinalalakas, pinalulusog, kagaya ng ating pisikal na pangangatawan. Kung ating babalikan, ano nga ba ang kaluluwa? Ang sabi ng ating pinag-usapan, your soul is your conscious personal self. Ang kaluluwa ay yung ikaw mismo na kung saan ay nakatira, nakatahan sa iyong katawan. Na binubuo ito ng iyong memory, binubuo ito ng iyong feelings, binubuo ito ng iyong imaginations, conviction, desire, and affection. Yan ang kaluluwa mo. Yan ang kaluluwa ko. First conscious personal self. At ito yung pag-uusapan natin, the greatness of our soul. Hallelujah. At ang una nating natalakay, your soul is breathed into by God. Your soul is breathed into you by God. Ang ating kaluluwa, ito ay galing sa Diyos, at kung bating babalikan ang 1:27 ng Genesis, nang tayo ay i-form ng Diyos na galing sa alabok, pagkatapos niya itong ma-form, ay hiningahan niya ng hininga ng buhay at naging kaluluwang may buhay. Number 2, your soul is the source of all achievement. Lahat ng iyong achievement, lahat ng iyong narating, lahat ng iyong naabot, ito'y nanggagaling sa kaluluwa. Ito'y nanggagaling sa kaluluwa.
ito yung gumagawa, ito yung may kakayanan. Itong may kakayanan, capable para gumawa ng mabubuting bagay. At mayroon ding kakayanan gumawa ng kasalanan. That is your soul. Your soul is cause of all sin. Pinagmumulan ito ng iyong kasalanan, ng ating kasalanan, ang sabi ng James. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos, ang tao ay pag nahikayat, kapag ka nahulog sa kasalanan, ito ay nagbubunga ng kamatayan. And then, number 4, ang sabi doon sa ating napag-usapan na, your soul will last forever. Your soul will last forever. Ibig sabihin, ang iyong kaluluwa, ang aking kaluluwa ay eternal, immortal, hindi namamatay, sapagkat yan ay bahagi nating galing sa Diyos. Dahil nilikha tayo ng Diyos na ayon sa kanyang wangis. Ang katawang lupa, mabubulok, pero yung iyong hininga ng buhay na ibinigay ng Diyos, hindi ito mawawala. Kaya, ang sabi nga ng salita ng Diyos, pag iyong sinave ang iyong buhay, lalo itong mawawala. Pero, kung ang iyong buhay ay para sa Panginoon, masusumpungan mo ito. Praise God. And ikalima, dito tayo muli magsisimula. Ikalima, your soul will experience everlasting joy or misery. Your soul will experience everlasting joy and misery. Sa madaling salita, yung ating kaluluwa ay pwedeng makaranas, pwedeng maka-experience ng everlasting joy. Wow! Everlasting joy. Ibig sabihin, walang hanggang kaligayahan, walang hanggang kagalakan. At ito yung dapat nating pakamithiin. Ito yung dapat nating pakanasain, yung everlasting joy sa piling ng Diyos na lumikha sa atin na pinagmulan ng ating kaluluwa. At pwede rin mangyari na yung iyong kaluluwa ay makaranas din ng everlasting misery. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, pwedeng ang iyong kaluluwa ay magdanas ng walang hanggang kahirapan, pagdurusa, sakit, pwedeng magdanas ito. Kaya, ang sabi nga dito, your soul will experience everlasting joy and misery. Paano nangyayari ito? Paano nagaganap ito? Kung inyong naalaala, ang kwento ng Panginoong Hesus tungkol kay Lazaro at sa mayaman. The Lazarus in the rich man's story. Kung babalikan natin ito sa aklat ng Lucas, kabanatang 16, talatang 22 at 23, kung ating papansinin ito at ating tutunghayan yung kwento ng dalawang ito, ay mayroong everlasting joy at mayroong dumanas ng everlasting misery. Kaya, kung titingnan natin, itong dalawa, ito si Lazaro at saka itong mayaman, ay parihong namatay. At lahat tayo ay darating sa ganitong sitwasyon. Kay may COVID man o wala, tayong lahat ay tutungo sa kamatayan. Walang exempted dito. Walang bata, walang kabataan, walang babae, walang lalaki, lahat ay daraan sa kamatayan. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, minsan daraan sa buhay natin ang kamatayan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Ang sabi ng Hebrew chapter 9 verse 27. Kung babalikan natin ang kwento ng Panginoong Hesus tungkol kay Lazaro at sa mayaman, ang sabi ng salita ng Panginoon, nang si Lazaro ay mamatay, ang sabi ng salita ng Diyos, he was carried by the angels to Abraham's side. Nang si Lazaro ay mamatay, siya ay kinuha ng anghel at dinala kay Abraham, sa piling ni Abraham, nang mamatay si Lazaro, na kung saan
hindi yung katawang lupa ni Lazaro ang dinala sa piling ni Abraham, kundi yung kaluluwa ni Lazaro ay kinuha ng anghel at dinala sa piling ni Abraham. Yung kanyang katawang lupa ay inilibing, maaaring inilibing nung ito'y mangyari. In Abraham's side. Pero yung kanyang katawang pisikal ay nanatili sa lupa. Dahil itong si Lazaro, maybe hindi kagaya nung mayaman, nagkaroon ng magandang libing, pero itong si Lazaro, maaaring pangkaraniwan. Alam naman natin ang kaibahan, kapag namatay ang mahirap, pangkaraniwan lang ang libing. Mangilan-ngilan lang, pero pagka mayaman ang namatay, mayroon pang musiko, mayroon pang mga kung ano-anong ginagawa nila, kumpleto, may bulaklak, may tarpaulin. Pero, kasalukuyan, ganito rin ang nangyayari. Sa madaling salita, namatay si Lazaro, kinuha ng anghel at dinala sa piling ni Abraham. Hindi katawan, ulitin ko, hindi katawan ni Lazaro ang dinala sa piling ni Abraham, kundi kaluluwa ni Lazaro, yung hininga ng Diyos, kinuha, dinala sa piling ni Abraham. Namatay din yung rich man. Namatay rin. Siya dinala rin sa libingan. Ipinasok din siya sa tomb. Kaya lang, ang nakakalungkot, walang sinabi na siya kinuha ng anghel at dinala sa piling ni Abraham. Kundi ang sabi ng Biblia, in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham far off. Sa Hades, itiningala niya ang kanyang mga mata kay Abraham na malayo sa kanya. Sa madaling salita, magkahiwalay ang pinuntahan ni Lazaro at ng mayaman. Magkaibang bahagi. Side of Abraham and Hades. Ano ba yung Hades? Sa ibang salin ay Sheol. Kung saan, ito yung pansamantalang pinaglalagakan ng mga tao na kung saan ay mga nangamatay na hindi nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. At yung lugar na iyan ay lugar na kung saan lugar ng misery. Lugar ng paghihirap, lugar ng pagdurusa. Sapagkat kung babalikan natin ang kwento, ang sabi ng mayaman, hinihiling ko sa iyo, Amang Abraham, at hiling ko na ang kay Lazaro kamay ay ilit sa tubig at ilagay sa aking dila. Makapahinga man lang ako ng sandali. Ibig sabihin, ang mayamang namatay ay nasa pagdurusa. Sa ating kwentong ito, may dalawang pupuntahan ng tao. Abraham bosoms or Abraham side and Hades. The place of torment. A place kung saan may paghihirap. Kaya, yung iyong kaluluwa na mayroon ka ngayon, o yung buhay na mayroon ka ngayon, saan mo ito i-invest? Saan mo ito dadalhin? Sapagkat habang may pagkakataon pa. In Abraham's side or in Hades. The decision ay nasa iyo. Wala sa kanino man. Wala kang dapat sisihin na sino mang tao kung bakit ka napahamak. Dahil ikaw ang nagpapasya. Ikaw ang magbibigay ng kapasyahan. Maaring maligtas ka at maaring mapahamak ka. Kapag napahamak ka, namatay kang makasalanan, ang tawag dyan ay everlasting misery. Walang hanggang pagdurusa. Walang katapusang paghihirap. But,
pwede mo ring ma-enjoy ang everlasting joy sa pamamagitan ni Kristo Jesus na namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit at siya'y babalik para sa mga sumampalataya sa Kanya. Dahil hindi mo na pwedeng baguhin ang sitwasyon kapag ikaw ay namatay na. Kaya habang buhay ka, habang mayroon pang pagkakataon, sikapin mo na maranasan ang everlasting joy in the presence of our Creator. Hallelujah! Yan ang panlima. Your soul will experience everlasting joy and misery. Itutuloy po natin, how a soul can be lost. Paano ang ating kaluluwa, paano ang iyong kaluluwa ay mapapahamak? Paano ang iyong kaluluwa ay mapapapunta doon sa misery, everlasting misery? Ito'y isang tanong na napakadelikado o critical question sa kasalukuyan. At ito, ang kaluluwang ito, ang magpapasya kung saan natin gusto sa hinaharap. Ang sabi ng Panginoong Hesus ay ganito, whoever would save his life will lose it. Sino man ang nais magligtas ng kanyang sarili ay mapapahamak ito. Ibig sabihin, maraming tao gumagawa ng kaparaanan para sila ay maligtas at hindi mapapunta sa apoy ng impyerno. Gumagawa sila ng iba't ibang kaparaanan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, mapapahamak ka. Paano ito nangyayari? May tatlong bagay. May tatlong bagay na nangyayari kung napapahamak ang ating kaluluwa. You can starve your soul. Ang unang dahilan kung papaano napapahamak ang kaluluwa ng isang tao ay sa pamamagitan ng kanyang kagutuman o kanyang pagkamatay sa gutom. Ang tao, physically, kapag hindi kumain, namamatay. Sa ibang lugar na sobrang hirap, in a part of Africa, makikita natin doon ang mga tao kulang sa pagkain, napakamalnourished, at namamatay sila sa gutom. Physically, namamatay sila sa gutom. Ang sabi ng salita ng Diyos, sa Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Uulitin ko, na marinig yung mabuti. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Sa Tagalog, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. In Matthew chapter 4, verse 4. Kaya ang kaluluwa ng tao ay mapapahamak kung bakit ang kaluluwa ng tao ay mapapapunta sa misery, sa destruction, because hindi niya pinakakain ang kanyang kaluluwa. Kung pabalikan natin ang kwento, yung mayaman sa kwento, siya'y nabuhay na nag-enjoy sa kanyang sarili. Siya ay nakadamit ng purple. Ibig sabihin, mga mamahaling damit. Pag sinabi sa panahon nila na nagsusuot sila ng purple, ibig sabihin, namumuhay sila ng masagana. He never really threw about his soul. Hindi nila alaala kung anong mayroon ang kaluluwa niya. Kundi ang gusto niya ay mabuhay sa mundong ito nang walang pakialam at hindi niya inaasahan kung anong mangyayari sa kanyang kaluluwa pagkatapos niyang mamatay. Ang sabi ng salita ng Diyos, man shall not live
by bread alone. Kaya sinabi ito ng Panginoong Hesus. Kaya yung istorya na nagsasabi na yung mayaman ay namuhay sa kanyang sariling kagustuhan, hindi sa kagustuhan ng Diyos, siya ay namuhay, napunta sa kapahamakan. The rich man. Ni kaunting pagkakataon, ang salita ng Diyos walang bahagi sa kanya. Hindi siya interesado kapag ang pinag-uusapan ay Word of God. Hindi siya interesado sa mga aral ng kautusan sa kapanahunan niya. Hindi siya nagugutom sa salita ng Diyos. Hindi siya nauuhaw sa salita ng Diyos. At sa madaling salita, hindi siya interesado kapag ang pinag-uusapan ay salita ng Diyos. Ikaw, kumusta? Kapag ang salita ng Diyos ay pinag-uusapan, ano ang iyong kalooban? Ano ang nasa isip mo? Kapag ang salita ng Diyos ay tinuturo at ipinangangaral, ano ang damdamin mo? Ikaw ba'y interesado o hindi ka interesado? Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, hindi ka dapat mabuhay sa tinapay lamang, kundi sa mga salita ng Diyos na ating naririnig. Mayroon pa rin isang kwento. Kung babalikan natin ang mga kwentong ito, ang sabi ng isang mayaman, magtatrabaho ako ng maayos. Magtatanim ako ng maluwang. At aani ako ng sagana. At kapag natapos ito, umani ako ng sagana, pupunuin ko ang aking kamalig ng lahat ng pagkain. Ang mga langis ay pupunan ko ang aking mga bangan. Ang aking mga banga. Lahat ay aking titipunin. At pagkatapos nagawa ko ito, marami na akong imbak na pagkain. Mabubuhay na ako ng matagal. Ang gagawin ko ako'y magpapakasaya, iinom ako, gagawin ko yung gusto ko. I'm so relaxed, eat, drink, at magsasaya ako. But, anong sabi ng Panginoong Hesus? Fool! This night, your soul is required of you. Anong sabi ng Panginoong Hesus sa kanya? Mangmang. Sabi niya, fool. Ngayong gabi kukunin ko ang iyong kaluluwa. Naunawaan niyo ba ang aking sinasabi? Kapag wala ang isang tao'y walang interes kung pakainin ang kanyang kaluluwa, mamamatay siya sa gutom. At kapag namatay siya sa gutom sa salita ng Diyos, ang kahahantungan niya ay misery, distraction, torment. Kapatid, habang may pagkakataon, busugin mo ang iyong kaluluwa. Sapagkat ang kadahilanan kung bakit napapahamak ang tao, hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi interesado sa Biblia. Mas interesado pa sa mga bagay ng mundong ito. Mas gusto pang basahin ang mga bagay na mayroon ng mundong ito. Mga kapatid sa Panginoon, I encourage you, buksan mo ang iyong Biblia. Basahin mo ito. Sapagkat ito ang pagkain ng iyong kaluluwa. Kapag hindi mo ginawa ito, mamamatay ka sa gutom. Ang iyong kaluluwa mamamatay. Kapag namatay ka sa gutom, mapapahama ka. Yan ang unang dahilan kung bakit ang kaluluwa ay napapahamak. You can starve your soul. Ginuguto mo ang iyong kaluluwa. Ikalawa,
na dahilan bakit napapahamak ang kaluluwa ng isang tao. You can strangle your soul. You can strangle your soul. Anong ibig sabihin? Nasasakal, naiinis ang iyong kaluluwa. Naiinis. Ibig sabihin, kagaya nung kwento na nahulog sa dawagan, iniinis ang salita ng Diyos. You can strangle your soul. Ang sabi ng Mark chapter 4 verse 19 ay ganito. The curse of the world and the deceitfulness of riches and the desire for other things enter in and choke the word, and it proves unfruitful. Hallelujah. Ang sabi ng Marcos, Kabanatang 4:11, nahaling ang iyong kaluluwa sa kapakanan ng mundong ito. Sa pandaraya ng kayamanan ng mundong ito. Nang desire ng iyong kaluluwa ay ang mga bagay sa mundong ito. At dahil doon, ang salita ng Diyos ay hindi lumago sa buhay mo. At napapatunayan, unfruitful. Hindi nagbubunga. Habang may pagkakataon, habang mayroong lakas, huwag mong hayaan na sakalin ka ng mundong ito. Huwag mong hayaan na ang kaluluwa mo ay lukuban ng mundong ito. Dahil ang mundong ito, papatayin ka nito. Sapagkat ang mundong ito ay walang iniaalok, kundi kamatayan. Ang sabi sa ating sinabi, kaninang binasa, makamtan mo man ang lahat ng bagay, ang kayamanan sa mundong ito, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Mga kapatid sa Panginoon, mga kaibigan, mga mahal ko sa Panginoon, kapag ang demands ng mundong ito ay pinagbigyan mo, mapapahamak ang iyong kaluluwa. Huwag mong hayaan na balutin ng kaparaanan ng mundong ito ang iyong kaluluwa. Kahit nakakarinig ka ng salita ng Diyos, pero ang iyong nais, ang gusto mo pa rin ay kumawala, mapapahamak ang iyong kaluluwa. And you are losing your soul. Mapapahamak ito. Ang Panginoong Hesus ay nagsasalita sa atin na kapag ang salita ng Diyos ay ipinapahayag, huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso. Ikiling natin ang ating pandinig. Magkaroon tayo ng pagkagutom at pagkauhaw sa salita ng Diyos, sapagkat ito ang tanging paraan para mabuhay ang ating kaluluwa. Kaya nga, you can strangle your soul. Huwag mong pahintulutan ang mundong ito na sakalin ito. Inisin ito. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kumuwala ka sa way of worldly things sa makasanlibutang kaparaanan. Paano nangyayari, paano nawawala, paano napapahamak, paano napapapunta sa misery, paano napapunta sa troubles, paano ang ating kaluluwa ay nagkakaroon, punta doon sa kapahamakan, you can starve your souls.
Number 2, you can strangle your soul. And number 3, you can surrender your soul. Ito na. Dahil wala kang magawa sa takbo ng mundong ito, sinuko mo na ang buhay mo sa takbo ng mundong ito. Ibinigay mo na ang lahat ng rights mo. Yung kaluluwa mo, pinaanod mo na sa takbo ng mundong ito. Sapagkat ang sabi ng Romans, huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. At ang sabi ng James, ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan ito ay nakikipag-away sa Diyos. Kaya napapahamak ang kaluluwa ng isang tao, pinahihintulutan na ang kanyang sarili ay may pailalim sa takbo ng mundong ito. Ipinapailalim doon sa way of life ng mundo. Church, brother, sisters, huwag mong isuko ang iyong kaluluwa sa mundong ito. Mapapahamak ito. Sapagkat ang sabi ng Peter, 1 Peter chapter 2 verse 11 ay ganito. Beloved, I urge you to abstain from passion of the flesh, which wage war against your soul. Uulitin ko ang 1 Peter chapter 2 verse 11. Beloved, I urge you to abstain from the passion of the flesh, which wage war against your soul. Minamahal, mga minamahal, ipinamamanhi ko sa inyo. Mag-abstain ka sa passion ng iyong laman, sa gusto ng iyong laman, sapagkat ito'y pakikipaglaban sa iyong kaluluwa. Ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 11. Anong ibig sabihin nito? Passion of the flesh. Ano ba yung passion of the flesh? Ano ba yung palaging ninanasa ng iyong laman? TikTok. O iba pang mga laro sa computer, sa inyong mga cellphone. Mas binibigyan ng panahon, binibigyan ng pansin. Kasi nandun yung passion. That is passion of the flesh. Karumihan. Galit. Sama ng loob. What is a passion of the flesh? Yung passion of the flesh, ang sabi ni Pedro, wage war. Nakikipagdigma laban sa iyong kaluluwa. Yung gusto ng iyong laman ay hindi o nilalabanan o paglaban sa iyong kaluluwa. Kapag nanaig ang passion of the flesh, itong wawasak sa iyong kaluluwa. Ito ang sisira ng iyong kaluluwa. Ito ang magdadala sa iyo sa misery. Everlasting misery. Huwag mong isuko ang iyong kaluluwa sa takbo ng mundong ito. Huwag mong isuko ang iyong kaluluwa sa kaparaanan ng mundong ito. Dahil ito'y mapapahamak. Huwag mong ibigay ang iyong sarili sa passion of the flesh. Dahil mapapahamak ka. Huwag mong isurrender ang iyong sarili sa passion of the flesh. Sapagkat yan ay wage war against your soul. Hallelujah. Dahil kapag isinuko mo ang iyong sarili, isinuko mo ang iyong kaluluwa sa mundong ito, you are seeking to destruction. You are seeking the destruction of your soul. At mabibihag ang iyong kaluluwa. Mawawasak ang iyong kaluluwa. Parurusahan ang iyong kaluluwa. At ito ay walang hanggan. At kapag nangyari ito, kapatid,
Kapag nangyari itong napahamak ang iyong kaluluwa, wala kang dapat ibang sisihin. Walang sino man ang pwede mong sisihin. Dahil ikaw ang nagpasya nito. Because of the passion of your flesh. Napahamak ang iyong kaluluwa. Kaya nga, itong mga bagay na ito, noong mga nakaraang panahon, ang aking nilakaran, yung passion of the flesh. Kaya napahamak ang aking kaluluwa. But praise God, by the grace of God, by the mercy of God on me, He saved me. Iniligtas niya ako. Noon, isinuko ko ang buhay ko sa passion of the flesh. Sari-saring bisyo. Sari-saring pag-uugali. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagsusugal. Because nakasuko ang aking buhay sa flesh. At yun ay paraan, mapahamak. But praise God, Jesus saves me. Ililigtas ako ng Panginoong Hesus sa ganoong kaparaanan. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, mga minamahal ko sa Panginoon, huwag niyong gutumin ang inyong kaluluwa. Huwag niyong gutumin ang inyong kaluluwa. Huwag mamatay sa gutom ang inyong kaluluwa. At huwag niyong pahintulutan na inisin ng mundong ito ang iyong kaluluwa. Anumang problema, anumang pinagdadaanan natin sa kasalukuyan, i-overcome mo ito. Huwag mong hayaang inisin ito, ang kaluluwa mo. At huwag mong isuko ang iyong kaluluwa sa takbo ng mundong ito. Dahil, you are losing your soul every day, every week, every month, every year, or everlasting kapag ginawa mo ito. Ano ating gagawin? What can we do? Ang sabi ni Bishop Ryle, the first step towards heaven is to find out the worth of your soul. Uulitin ko ang sabi ni Bishop Ryle. The first step towards heaven is to find out the worth of your soul. Ano ibig sabihin? Ang unang hakbang patungo sa langit ay masumpungan mo ang kahalagahan ng iyong kaluluwa. Ano ang katumbas ng iyong kaluluwa? Gaano kahalaga ang iyong kaluluwa? Kapag ka dumating na ang pagkakataon at naisip mo na, dumating na sa iyong alaala, napakahalaga ng aking kaluluwa. Magigising ka sa katotohanan. Hindi mo ito papabayaan. Hindi mo pahihintulutan ito'y mapahamak. Mawala ito. Isipin mong mabuti ang Diyos na lumikha sa iyo. Isipin mo ang Diyos na nagbigay sa iyo ng kaluluwa. Babalik yung kaluluwa niya sa Kanya. Ibalik mo ito ng maayos. Huwag mong ibalik ito na sira, na wasak. Ibalik mo ito ng buo sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. The soul that is saved is the soul that given to Jesus Christ. The soul that is saved is the soul that is given to Jesus Christ. Ang kaluluwang maliligtas o ang kaluluwang ligtas ay ang kaluluwang ibinigay sa Panginoong Hesukristo. If you want, nais mo na ayusin ang iyong buhay, isuko mo sa Panginoon ang iyong sarili sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong buhay, ang iyong kaluluwa. Kapag nakita mo ang kahalagahan mo, kahalagahan ng kaluluwa mo, ito na yung panahon ng pagtugon sa kahalagahan ng salita ng Diyos. Ito na yung panahon na magkaroon ka ng gutom, pagkauhaw sa salita ng Diyos. Ito na yung panahon na lumaban ka sa takbo ng mundong ito. Ito na yung panahon ng laban sa passion of the flesh. Kaya sabihin natin sa Panginoon ngayong umaga,
Salamat, Panginoon. Inibig mo ako. Nais mong makasama ako in everlasting joy. Kaya naman, simula sa araw na ito, iibigin kita ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. At ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo upang ikaw ang maghari. Kailangan kita, Panginoon Yesus, na aking tagapagligtas. Kailangan kita ng aking kaluluwa. Tinataas ko ang aking buhay sa iyo. Pagpalain mo po ito. Kahabagan mo po ako. Bigyan mo po ako ng bagong puso. Alisin mo po ang isang puso na matigas at ayaw makinig sa iyong salita. Ayaw sumunod sa iyong salita. Isang puso na hindi nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Isang puso na ang naisin ay lumaban sa iyo. Alisin mo, palitan mo, Panginoon, ang pusong ito. Bigyan mo ako, Panginoon, ng panibagong buhay. Hallelujah. Ito ang salita ng Diyos ngayong umaga. Paano napapahamak ang kaluluwa? Kapag nagutom ang iyong kaluluwa, mamatay ito. Mapapahamak ito, mawawala ito, mawawasak ito. Kapag nalambungan ito ng takbo ng mundong ito, kapag isinuko mo ito sa mundong ito, mapapahamak ito. But, salamat, may magandang balita. Jesus died on the cross to save our life. Ang sabi sa ating sa talata, kapag ating ibinigay sa Panginoon at sa Kanyang sa mabuting balita ang ating buhay, makakasumpong tayo nito. Kaya ngayong umaga, ini-encourage ko kayo, kung ikaw ay nag-struggle sa buhay mo, matagal ka na rin namang mananampalataya, pero unfruitful, something is wrong. May mali sa buhay mo. At maaaring bago ka sa pagkakilala sa Panginoon, ito yung pagkakataon para magpatuloy ka. O maaaring hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Ito yung pagkakataon na isuko ang buhay sa Kanya. Tayo'y manalangin. Muli po, Diyos na makapangyarihan, na nagbigay ng hininga ng buhay, nang kami inyong hugisin sa alabok, hiningahan mo kami at naging kaluluwang may buhay kami. Salamat po at binigyan niyo kami ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito. Hayaan mo yung buhay na ipinagkatiwala niyo sa amin ay maingatan po namin, maibalik namin sa iyo ng maayos, nang walang dungis, walang kapintasan. Tulungan mo kami na pahalagahan ang aming kaluluwa. Bigyan niyo kami, O Diyos, ng pagkakataon na ayusin ito. Inaamin po namin, nagkukulang po kami sa pagkain ng aming kaluluwa. Iniinis kami ng mundong ito, ng takbo ng mundong ito. At ang aming nilalakaran ay passion of the flesh. God, forgive us. Nakita namin ito, Diyos, ang aming pagkukulang. Kaya sa inyo po namin, ipinagkakatiwalang muli ang buhay na inyong ibinigay. Ang sabi po ninyo, ang sino man na mawala ng buhay dahil kay Jesus at sa kanyang sa mabuting balita ay siya nakakasumpong noon. Tulungan mo po kami na ito ang aming maranasan. God, i-release mo po ang blessing sa bawat pamilya na kasama namin ngayong umaga.
ilan man sila sa kanilang tahanan, magkaroon sila, O Diyos, ng pagnanasa na magpatuloy. Magkaroon ng malalim na pagkagusto sa iyong mga salita. Magutom at mauhaw kami rito. Pagbulay-bulayan namin ito araw at gabi upang palusugin, palakasin, patatagin ang aming kaluluwa at madatnan kami ng may kaayusan. God, salamat po. Pinapatay namin sa aming mga sarili ang passion of the flesh. Tinatakwil namin ito. Tinatakwil namin ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. God, hindi namin isusuko ang aming kaluluwa sa takbo ng mundong ito, kundi sa inyo namin isusuko at iaalay ang aming mga buhay. Kaya Amang Banal, salamat po sa lahat ng kasama ko ngayong umaga na nasa kanilang mga tahanan at sa lahat na makakapanood ng FB Live na ito, God. We ask your favor. Kaugnayin niyo po sila sa pamamagitan ng mensaheng ito. Basbasan mo sila na masaganang pagpapala. God, salamat po. Marami pong salamat. Sa inyo ko iniaalay at ipinagkakatiwala ang tagumpay ngayong umaga. Sa iyong pagsama, Banal na Espiritu, maraming salamat. Sa iyong pakikipag-ugnayan sa mga kasama namin sa kanilang tahanan, i-bless mo silang lahat. Ibigay mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. At sino mang may karamdaman, O Diyos, ngayong umaga, inyo po siyang pagalingin. Hipuin mo, Panginoon, ang bahagi ng kanyang katawan na may karamdaman. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. At sino man, Panginoon, ang may problema, kayo po ang siyang kumatagpo, kayo po ang siyang tumugon, at kayo po ang magbigay ng solusyon sa kanyang problema ngayong umaga. In the name of Jesus. God, salamat po. Kayo po ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay, hindi nagbabago, makapangyarihan at banal, matuwid at dakila. Sa inyo ang papuri, luwalhati, karangalan, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming Panginoon. Amen at amen. Okay, praise God. Salamat po sa inyong pagsama ngayong umaga. Salamat sa bawat isa nakinig, nanood, purihin ng Diyos at inyo itong ibahagi, i-share ninyo sa iba sapagkat ito'y blessing para sa makakarinig. And the announcement, patuloy ito po tayong mananalangin every Wednesday, 7 p.m. Sama-sama tayong manalangin para sa iglesia, sa ating bansa. Patuloy natin ipag-pray ang ating kalalagayan. At pag Friday, ito naman ating mentoring, alas 7 din ng gabi, sama-sama po ulit tayo. And as every Sunday, 9 a.m., nag-uumpisa po tayo ng ating live streaming. Pagpalain tayo ng Diyos, samahan tayo ng Diyos sa buong isang linggo. Ang basbas ng Diyos ay sumabawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen and Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.